Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat po sa ating Diyos. Dahil ngayong hapon po ay muli na naman po niya tayong binigyan ng pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita. At ito po ay nais ko rin ibahagi sa inyo. Dahil kapag ako po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin ito po ang mensahe ng Panginoon sa buhay ko. At ang mensahe po ito ay hindi ko sasarilinin, kundi nais ko rin po ipahayag sa inyo. Ano po, para lahat po tayo ay makaalam at lahat po tayo ay mapagpala ng salita ng ating Panginoon. So, purihin po ang Diyos sa hapong ito mga kaibigan. At hindi ko na po patatagalin ang aking nais na gawin sa oras na ito. Kaya muli ko po kayong inaanyayahan mga kaibigan na buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Marcos. At kung sino man po ang may Biblia sa oras na ito, ay samahan niyo po ako o sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos sa oras na ito. At sa mga wala namang Biblia, ay hayaan niyo pong babasahan ko po kayo ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Marcos, sa aklat ng Marcos chapter 13, verse 32 hanggang 37. Basahin ko na po ang kabuuan nito. At ang title po nito, Walang Taong Nakaalam ng Araw o Oras na Yaon. Sabi po dito sa verse 32, ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Verse 34, katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi inyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Purihin po ang ating Panginoon mga kapatid. Salamat sa Diyos sa kanyang salita, sa kanyang mensahe, sa kanyang paalala sa oras nito sa ating mga buhay. Ang nakita ko po dito ay sobrang mahal na mahal po tayo ng Panginoon dahil imbis po na gawin niya na yung nararapat na gawin, pero binibigyan pa rin po tayo ng pagkakataon at panahon na makapaghanda. Yan. Sabi ng Panginoon dito ay maging handa kayo. Maghanda kayo. Dito nga po sa huling talata ay maging handa kayo. Yung word po na maging handa. Ang tanong po ng bawat isa sa oras na ito ay, talaga bang handa na tayo? At ang tanong naman ng iba, marahil ay, paano maging handa? Ano ang gagawin? Yan. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay nauunawaan ang salita ng Diyos. Nung panahon po na ako ay parang nasa elementarya pa lang, yung bahagi ng aking buhay sa pagiging isang anak ng Diyos, hindi ko po alam. Every time po nabuksan ko ang Biblia, inaantok ako. At siyempre pag inantok ka, matutulog ka. Kaya ang Biblia ay binubuksan ko lang at hindi ko naunawaan. Bagamat binabasa ko, pero wala talagang pumapasok sa aking isipan. Lalo na kapag mataling haga ang salita ng Diyos na ating nababasa, lalong hindi natin naiintindihan. Kaya para po akong yung nasa elementary na, kapag binuksan ko ang aking libro at sinasabi ng teacher na, magbasa kayo ng libro mula sa page 1 hanggang page 10. At bukas ng umaga ay ikwento niyo sa akin kung ano yung inyong binasa. May mga kabataan na binubuksan ang aklat, nagbabasa, ngunit hindi tinatapos.
At ang gusto'y lumabas na lamang ng bahay at makipaglaro sa mga kaibigan. Ako man po ay isang buhay Kristiyano din ang naranasan ko na talagang hindi ako marunong manalangin. Ang alam kong panalangin nung araw ay yung paulit-ulit na panalangin, ngunit nabasa ko rin sa salita ng Diyos na ang gusto pala ng Diyos ay yung panalangin na nakadirekta tayo sa Panginoon at wala na po tayong kinukuha na mga o nilalapitan ng mga tao para tayo ay idalangin, kundi direct sa Diyos ang ating dalangin. At kung ano yung ating kalagayan sa buhay, kung ano yung ating nararamdaman, o kung ano po yung mga gusto nating hilingin sa Diyos, ay pwede na po nating idirekta sa Diyos ang lahat ng ating mga prayer items na hindi na po tayo kukuha pa o lalapit pa sa kung sino-sino para idalangin ang ating mga panalangin. Tayo man po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na makadirekta na sa Kanya, na ipahayag, ipaabot ang ating mga prayer items. So, dumating po sa punto na kumbaga mula grade 1 ang aking spiritual na pamumuhay doon sa panahon na wala pang kaalam-alam. Ngunit salamat sa Diyos dahil kahit mahirap, pero sinusubukan ko pa rin magbasa ng salita ng Panginoon. Lumipas po yung 10 years ng buhay ko na sinasabi ko na ako ay born again Christian na ako ay anak ng Diyos na. Pero doon sa 10 years na lumipas, hindi po nakita ng Diyos yung aking pagiging totoong Kristiyano. Mula Lunes hanggang Sabado, si Satanas ang sinusunod ko. Pagdating ng linggo, kalahati ng linggo, kasi may overtime pa nga yun 6 days and a half. Kasi minsan alauna pa ang service sa church. So, yung ilang oras ako, kung yari, 2 hours man, 2 hours lang ako na mukhang Kristiyano. Paglabas ko ng simbahan, doon na naman ako kay Satanas susunod. Bakit ko sinasabi na kay Satanas? Kasi yung trabaho ni Satanas, yung mga kamalian ni Satanas, yung mga kasalanan, yung mga hindi tama, yung patuloy na pagkakasala ay naroon ako. Pagamat nakakarinig ako ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pastor, parang ang sarap pakinggan pag nandoon ka sa church. Maluha-luha ka pa nga mapunas-punas ka pa, simple na yung luha. Kinukontrol-control mo pa yung emotion mo kasi nakakaiyak naman talaga ang salita ng Diyos. Pero paglabas mo ng simbahan, naisip mo na, itong taong ito, pag hindi pa ito nakabayad sa akin mamaya, pangatlong araw ko na itong sinisingil, patay ka sa akin. O di po ba? Ganyan po ang karakter ko ng araw. Minsan nga, nung pa ako sa church, iniisip ko, naku, baka makasalubong ko na naman yung may utang sa akin. Baka hindi ako makapagtansya kahit haba ko ang Biblia. Baka maisampal ko sa kanya ang Bible. O di po ba? Wala. Kumbaga, mabuti pa yung kinder, nakakaintindi ng alphabet. Nasasaulo yung alphabet. Pero ako po, nung batang-batang Kristiyano ako, 6 days and a half, ang kasama ko si Satanas. 2 oras lang, nakasama ko ang Panginoon. At yun po ay nakita ko sa aking lumang pagkatao. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Diyos, mga kaibigan. Salamat talaga sa Panginoon. Dahil doon sa panahon na nagsasabi ako, imagine, gaano kahaba yung 10 years na sinasabi mo, plastic ka pala sa harapan ng Panginoon. Sinasabi mong born again ka. Sinasabi kong born again ako. Kristiyano ako. Pero malupit ka. Wala kang habag. Kapag merong nagkasala sa'yo, wala kang habag. Kung kinakailangan bugbugin, bugbugin. Kung kinakailangan ipahiya sa maraming tao, ipahiya. Kung kinakailangan pagsalita ng masakit, walang kontrol ang bibig, sige. Kasi pakiramdam ko nung araw, naapi ako Kaya yung sakit, yung pait na kanyang ginawa sa akin, kailangan hindi lang doble. Kundi kailangan 100 doble ang maibalik ko sa kanya. Patay kung patay.
Ang haba ng 10 taon. Mula nung nakilala ko ang Panginoon, ang haba ng 10 taon. Higit pa na pasensya ng Diyos sa buhay ko. Salamat sa Panginoon at hindi kinuha ng Diyos ang buhay na pinahiram niya sa akin. Naalala ko yung sinasabi ng aming isang pastor dati na 2 bagay lang ang hindi alam ng tao, ang muling pagparito ng Panginoon at ang pagdating ng kamatayan ng isang tao. Salamat sa Diyos, hindi binawi ng Diyos yung buhay na pinahiram niya. Salamat sa Diyos dahil doon sa mahigit 10 taon na yun, hindi pa dumating ang Panginoon. Grabe kalawak ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ko, mga kaibigan. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. At nung dumating na po sa punto na ako'y pagod na, gusto ko po kasing maligtas eh. Pag naririnig ko po yung rapture, gaya po ng sinasabi ngayon sa aking binasa, maghanda kayong lahat. Gusto ko po yun na makarating sa langit. Pero hindi ko alam kung ano ang proseso. Akala ko, kailangan lang. Nagbabasa ako ng Biblia, nagsisimba ako paglinggo. Kapag may sobra kaming pagkain, ipamimigay ko. Kapag may umutang, pag may pera ako, magpapautang ako pero may interest dapat. Total, hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nangkukulam ng tao. Hindi naman ako nang hold up. Hindi naman ako nangingidnap. Hindi naman ako nagnanakaw. Okay na siguro to. Pwede na itong susi. Sasakyan. Papunta sa langit. Pero hindi po pala. Kailangan po talagang lumuhod sa Diyos para maunawaan ko yung salitang tunay na anak ng Diyos. At muli po akong dinala, mga kapatid ng Diyos, sa kanyang salita. Pero bago man po ako bumalik sa salita ng Diyos, na hindi ko talaga nauunawaan, 10 taon mahigit na lumipas na hindi ko naunawaan ang salita ng Diyos. Lagi talaga akong inaantok, mga kaibigan, tuwing magbabasa ako ng salita ng Diyos. Pinadaan ako ng Diyos sa proseso. Dahil matapang ako, pinadalhan din niya ako ng mga taong matatapang. Pero hindi po doon natitinag. Sinasabi ko lagi, kung matapang kayo, mas matapang ako sa inyo. At hindi ko ipauutang sa inyo ang buhay ko. Ganun po kayabang yung espiritu ko. Nakakahiya sa harapan ng ating Diyos. At nung dumaan po yun sa proseso, na sinaktan ako emotionally, dignidad ko, na nalusaw lahat-lahat. Linusaw nila. Feeling ko aping-api ako. So ano ang balik doon, mga kaibigan? Dahil si Riley nga ay mayabang at matapang. Hindi lang doble ang binalik ko sa kanila. Hindi lang triple, kundi hanggat malusaw silang lahat at manginig silang lahat sa takot sa akin. Dahil yung mga panahon na yun, ang dami kong mga tao na pwedeng lapitan para ipagtanggol ako. Mga taong hindi rin nakakilala sa Panginoon. O di po ba? Kasi nasaktan ka, so kailangan mo talagang gumanti. Ganyan po ang buhay ko nung araw. Pero nung dumating po sa punto na, Lord, alam niyo po, Panginoon, gustong-gusto kong makasama sa rapture na naririnig ko na sinasabi ng mga pastor. Gustong-gusto kong umuwi sa langit, pero paano, Panginoon? Lagi po akong nagagalit, lagi po akong inaapi, kaya po ako gumaganti. Kasi sila naman talagang nauunang mang-api, kaya lang naman gumaganti ako. Pero Lord, sabi ko, pagod na ako sa ganitong uri ng buhay. Pagod na ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Sabi ko, kapag meron pang umapi sa akin, Lord, at nakaganti ako na hindi na ako masaya, yun na po ang panahon na magbabalik loob na po ako sa inyo. Binigyan ko pa ng partida ang ating Diyos, mga kaibigan, nakakahiya. At inalaw nga ng Diyos yung aking panalangin na yun kasi hiniling ko Alam niyo, mga kaibigan, ang Diyos, hindi lang po siya nakikinig. Hindi lang po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ang Diyos po ay nakikinig din sa ating mga sinasabi. At yung ating mga request sa Kanya, kung minsan talaga ay pinapahintulutan niyang mangyari. At dumating po talaga sa punto
mata sa mata, ngipin sa ngipin. Rumble po. At talaga po yung anak ng pamilya ng matapang ay hindi po talaga nagpaapi. At doon po sa panahon na naiganti ko po ang aking sarili. Pag uwi ko sa bahay, hindi na po ako masaya na gaya ng dati. Sabi ko, Panginoon, hindi na po ako masaya na nakaganti ako. Parang naawa pa ako, nahabag pa ako doon sa taong gumawa ng hindi mabuti sa akin. At doon po nangusap ang Holy Spirit. Sabi mo, kapag hindi ka na masaya, yun ang oras ng pagbabalik loob mo sa akin. At yun nga po ang nangyari, mga kaibigan. Dapa ako sa harapan ng Panginoon. Pinaalis ko yung aking asawa. Punta ko muna ng Bikutan. May gagawin ako. Akala ng asawa ko nasisiraan na ako ng bait. Nakadapa po ako dyan sa aming sahig doon pa sa mga inuupahan naming bahay noong araw. Sabi ko, Lord, andito na po ako para po akong nanood ng pelikula. Nakikita ko yung habang nakapikit ako, umiiyak ako sa Diyos. Pinakita ng Panginoon sa buhay ko yung aking pagkatao. Mula po doon nung elementary ako, ang daming ko pong kaaway. Nag-high school ako, ang tapang-tapang ko. Kung anong klase akong anak, anong klaseng kapatid, kung anong klaseng estudyante, at kung anong klaseng kamag-anak, at kung anong talagang klase ang pagkatao ko. Doon po ako naiyak, grabe, kasi sa gitna ng mga panahon na wala akong alam patungkol sa Diyos at hindi ko alam kung paano ayusin ang aking buhay, doon po ako natagpuan ng Panginoon. At ito na po ang nakakatuwa, yung proseso, yan na yung training ground. Kapag ang isang tao pala ay nagbalik loob na sa Diyos, nagsisimula na, at gusto mo lang maging totoong Kristiyano, kung ano yung ginawa natin sa nakaraan, ay pwede rin pong ibalik o pahintulutan ng Diyos na mangyari sa atin. Pag sinasaktan ako, wala na akong damdamin na gumanti, kundi tinatanggap ko na lang kahit anong sakit. Tapos one time, sabi po nung isa kong kumare, ate, kung talagang totoo kang Kristiyano at patay ka na sa iyong sarili, samahan mo ko niya, kasi sila nung time na yon ay namimili ng mga bote, papel, may junk shop sila. At ako po ang nagda-drive nung pedicab niya, sidecar. Dito po ako dinala talaga sa area na kilalang kilala kami mula pa ng maliit ang mga anak ko. Grabe po. Nung sinuot ko yung aking kamay doon sa isang basurahan, meron akong dampot sa ilalim, di ko nakita. Malambot. Tapos ang baho-baho ng basurahan. Pero gusto kong ipakita yon sa aking naging kumare na kaya ko to. Basta madala ko lang sila sa Panginoon. Kasi sabi niya, kapag nagawa mo, sasama na ako sa inyo sa church nyo. Mabuborn again na rin kami. Alam niyo po mga kaibigan, habang nararamdaman ang kamay ko, buti kung may gloves, wala yung malambot na bagay na yun, kung anumang bulok na yun, na bagay na yun, bigla po nangusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Alam mo ba anak, mas marumi ka pa sa basurang yan nung natagpuan kita. Ang dami mong dumi sa buhay. Ang dami mong inapi, ang dami mong hinusgahan, ang dami mong nilait, ang dami mong ininsulto, ang dami mong sinaktan ng mga puso. Ang dami mong buhay na sinira ang mga pagkatao. Wala kang pasensya, wala kang patawad. Naiyak po ako doon. Hindi ko na po yun naintindihan kung anong nangyayari doon sa basurahan kasi hindi ko na po makita yung basura, mga kaibigan. Blurred na po ang aking paningin sa puro luha. Hindi po ako naawa sa aking sarili, kundi yung luha po ng kaligayahan na, Lord, salamat kasi minahal mo ko. Kasi kung hindi mo ako mahal, pababayaan mo ako magpariwara. Baka nasa kulungan na ako, baka nasa hukay na ako sa panahong ito.
O baka nasa kabundukan na rin ako at kasama na ako ng mga taong labas. Pero ang Diyos po ay hindi nagpahintulot na mapahamak ako. Hindi lang po 10 beses, kundi lahat po ng aking ginawa ay ibinalik sa akin ng Panginoon. Tinignan ng Diyos yung puso ko kung ano naman ang damdamin mo ngayon, Rile, na ikaw naman ang sinasaktan, ikaw naman ang nilalait, nililibak, dinuduraan ka pa kapag dumaan ka na bitbit mo ang Biblia. Ano naman ang damdamin mo? Masakit ba? Yes, Lord, sabi ko, ang sakit pala. So yan din ang sakit na naramdaman ng mga taong sinaktan mo. Luhod ako ulit sa Panginoon, Lord, sorry po talaga. Ang Diyos naman, ganun po kabuti Kapag nakita na po ng Diyos na talagang luhaan ka na, parang mararamdaman mo naman yung, sige na, tama na. Pinakita ko lang sa'yo yung mga ginawa mo para maintindihan mo kung ano ang tama at mali, kung anong mabuti at hindi. At ngayong sumuko ka na sa akin, sumunod ka na talaga sa akin, huwag ka na magpasaway. Kaya lang minsan, ang tao talaga may pasaway pa Kasi sinasabi ko ng susunod ako kay Kristo, minsan, lumiliko ako Hindi pa rin po. Huminto ang Diyos sa paggabay niya sa buhay ko. Napakarami, patindi ng patindi. Alam niyo po yung pagsunod sa Panginoon, yung take up your cross and follow me. Sabi pa doon sa Tagalog, kalimutan mo ang iyong, iwan mo ang iyong ama't ina, kumbaga, at sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Grabe po. Kumbaga, yung pinagdadaanan mo, lubak lang. Yung pinagdaanan ko, hindi na lubak Parang dagat na nawala ng katapusan na ikaw na lang ang nakalutang doon. Parang wilderness, parang isang desierto na ikaw na lang ang tao doon at wala ka ng kasama. Grabe po, grabe. Pero alam niyo mga kaibigan, salamat sa Panginoon kasi nakaraos po ako sa puntong yun. At ano po ba ang ginamit ng Diyos na instrumento para makaalis ako sa ganong sitwasyon ng buhay? Wala pong iba kundi yung salita ng Diyos at yung pagpapakumbaba, pagpapasakop, pag-amin sa harapan ng Diyos na hindi natin kaya kung wala siya sa buhay natin. At sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, doon ko po nakilala ang Panginoon. Ay, ang Panginoon pala nagpapagaling ng mga may sakit karamdaman. Ay, ang Diyos pala nagpapatawad. Ay, ang Diyos pala nagagalit din. Ang Diyos pala nagpaparusa din. O siyempre, kung ayaw mong kagalitan ka ng Diyos at maparusahan, hindi wag kang gumawa ng mali. Kaya yun po parang sabi ko nga po sa inyo parang palayok na laging binabasag ng Diyos. Para rin akong puno na tinatapyasan, inaalisan ng mga siit-siit at mga patay na sanga para luminis. Kasi kapag pinutol ang sanga na patay na o wala nang pakinabang, may lalabas po yun na dahon at magiging sanga uli, tapos magandang sanga at malagong dahon. So, ganun po ang ginawa sa akin ng Panginoon hanggang sa, ay Lord, pagod na po ako sa mga pagsubok ng buhay. Ang Diyos naman po ay sobrang napakabuti O sige, total, nakita ko na, parang ganun ang pangungusap na talagang gustong-gusto mo nang sumunod sa akin, sige. Ihinto ko muna. For a while, ihinto ko muna. So, yun. Kumbaga, natuto po ako manalangin ng tama. Tinulungan po ako ng Holy Spirit na makaunawa ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang pag-unawa sa salita ng Diyos ay hinihiling po natin yan sa Panginoon. Hindi po yan automatic na pagbukas mo ng Biblia na intindihan mo na. Iniiyakan ko po yan si Lord dati, Lord. Paunawa mo naman sa akin ng iyong salita. Hindi ko talaga maunawaan. Gustong-gusto kong maunawaan ito kasi once na maunawaan ko, Panginoon, sasabihin at ikukwento ko rin to sa mga tao. Tulungan mo naman ako. O di natuto ako magbasa ng salita ng Diyos at tinuruan ako ng Panginoon para unawain. Tinuruan din ako ng panalangin na tama hanggang sa, teka muna Lord, kumbaga sa mga pagkain, ako lang itong nasasarapan sa pagkain na to Ako lang ang nabibless sa Word of God.
Tulungan mo naman ako, Panginoon, na magkalakas ako ng loob na ibahagi ang iyong salita sa iba. Biglang yung boses ni Satanas nagsalita. Alam niyo po kung ano yung sinasabi ni Satanas sa aking isipan. Uy, ang lakas ng loob mong magbahagi ng salita ng Diyos. Kahapon lang magkaibigan tayo. Ang dami mong ginawang kasalanan. Ang dami mong kaaway dito sa lugar na to. Tapos magbabahagi ka ng salita ng Diyos. Imposible kung mayroong maniwala sa'yo. Yan po ang mga boses ng kaaway. Luhod na naman ako, mga kaibigan, sa Panginoon. Lord, sorry naman. Panginoon, tulungan mo naman ako. Ipalimot mo naman, Lord, sa mga tao, yung mga nagawa ko sa kanila. Kasi meron pang katwiran na kasi sila naman kasi, Lord, yung unang nang aaway O, di po ba? Tapos, may sinabi ang Diyos sa akin, okay, kung gusto mo na malimot ng mga tao yung mga pain na sumobra naman sa ginawa niya sa'yo, o ginawa nila, sumobra naman yung balik mo, humingi ka ng tawad sa kanila. Alam niyo, mga kaibigan, ang hirap. Grabe naman, ako pang hihingi ng tawad. Pero binuksan ko po ang Biblia at doon naman po nagbigay ng minsay ang Diyos. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway at iyong ipanalangin na sila'y pagpalain. Ha? Grabe ka naman, Lord. Grabe naman, yung kaaway na nga yun, tapos mamahalin pa. Pero alam niyo po, masarap pala pag na-practice natin sa buhay yung salita ng Diyos. Inisa-isa ko po, takot pa pong nung palapit na ako takot pa Baka akala na suntukin ko pa Pero alam niyo po, kapag nagawa na po natin yung isang bagay na sa tingin natin di natin kaya, madali na pong gawin yan na paulit-ulit. Inisa-isa ko po yung mga taong yon. Nangingi po ako ng tawad at purihin ang Panginoon. Nabahaginan ko po sila ng salita ng Diyos. Hanggang sa lumawak po yung kaalaman na binigay sa akin ng Panginoon. Lahat na yata ng tao na masalubong ko, ibinibigay talaga ng Lord sa akin. Nakikinig sila sa prayer. Nakikinig sila sa salita ng Diyos. Hanggang sa purihin ang Panginoon. Marami rin pong mga tao na nadala ako sa paanan ng Panginoon. At hanggang ngayon po ay mga tunay sila na anak ng Diyos. Hindi po talaga magmumula sa isang mabuti at mabait na tao na ang isang patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Naunawaan ko po kung bakit ako nagsimula sa hindi mabuti, hindi mabait, kundi makasalanan. Kasi ito yung mga panahon, gaya ngayon, na maibabahagi ko po sa inyong lahat na nakikinig kung paano po binago ng Diyos ang aking buhay, ang aking puso, ang aking pagkatao. At masasabi ko na ako talaga ay tunay na anak ng Diyos at handang-handa na sa muling pagdating ng ating Panginoon. At yan din po ang lagi kong pinapaalala sa aking mga pamilya. Natapos na po yung panahon ng nakaraan. Sabi ko nga po, ang kahapon ay kahapon na. Ang nakaraan ay nakaraan na. At ang ngayon na po ang ating pinagtatrabahuan hanggang yung kasalukuyan. Kaya mga kaibigan, mapalad ang mga tao sa panahong ito na nagsasabing ligtas na, handa na sa muling pagdating ng Panginoon, o handa na sa kamatayan, pero nabubuhay pa rin sa kasalanan. May nabago lang sa pananaw, pero hindi na bago ang uri ng pag-uugali, ang uri ng kaisipan, ang uri ng pamumuhay. Kaya sa hapon pong ito, mga kaibigan, ay nais ng Diyos na balikan natin ang salita ng Diyos. Lumuhod po tayo sa Panginoon at hilingin natin na ipaunawa ng Diyos sa atin ang kanyang salita at unawain yung mga warning. Alam niyo po, may babala po ang Diyos sa kanyang salita. At gusto ko pong uulit-ulitin ito, mga kaibigan.
Wala pong ipinangako ang Diyos sa Biblia na kapag tayo po ay totohanang susunod sa Kanya, ay tayo Kanyang pagpapalain. Tayo payayamanin. Tayo ay dadalhin niya sa masaya na uri ng pamumuhay. Hindi po eh. Take up your cross. Habang tayo po ay sumusunod kay Kristo, ay meron po tayong mga pasanin na krus o pinapasa na krus. At yung mga krus pong yan ay kakambal na po ng buhay natin yan, na kahit pinapasa natin, kahit paulit-ulit, pero hindi na po natin nararamdaman yung bigat. Bakit? Kasi may pananampalataya na po tayo kay Kristo. Na kahit anumang klaseng pagsubok ng buhay, habang tayo naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon, tayo yun ang mga anak ng Diyos na kailangang magtiis hanggang wakas upang tayo po ay maligtas. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Ang magtsatsaga o magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya kahit gaano man katindi, kahit malaki pa kay Gulayat, kahit anong klaseng Gulayat pa na problema, malahiganti man ang problema, pagsubok, suliranin, ay atin pong napapagtagumpayan. Bakit? Kasi kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Siya ang tagapagtanggol natin gamit ng ating pananampalataya sa Kanya. Kasi kung wala po tayong pananampalataya sa Diyos, hindi po makakakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang taong walang pananampalataya sa Diyos. Yung kunyari lang, sabihin natin na, anak ako ng Diyos, nagsisimba din naman ako. Hindi po. Kahit magsimba-simba po tayo oras-oras, kapag hindi naman po totohanan ang ating buhay kay Kristo, wala pong halaga yan. Hindi po yan totoo na Kristiyano. Kaya mga kaibigan, ang salita po ng Diyos ay hindi po yan sinungaling. Maging handa na po tayo. Kasi anytime, hindi po natin alam na darating na pala ang Panginoon, di po ba? Kumbaga dapat lang talaga maging handa po tayo sa lahat ng oras. At lubusan na po nating iwanan yung luma nating pamumuhay. Huwag na po nating balik-balikan yon. At mga kaibigan, isa pong mensahe mula sa Diyos sa oras na ito. Simulan na po natin magpatawad sa lahat ng nagkasala sa atin. Huwag na po natin sabihin na, ay naku, kung hindi lang talaga Kristiyano, hindi na talaga kita patatawarin. Huwag na po. Pag sinabi natin, sige na, pinapatawad na kita at huwag mo nang ulitin na manakit kung hindi man sa akin o sa ibang tao. Huwag na po natin sabihin na patatawarin kita pero hindi ko makakalimutan ang iyong ginawa. Patatawarin kita pero hindi na talaga ako magkipagkaibigan sa iyo. Huwag na pong ganun. Kasi ang Diyos po, pinatawad tayo. Pero hindi lang natin siya kaibigan. Siya ay tatay natin. Siya ang ating provider. Siya yung ating healer. Siya yung ating tagapagligtas. At may ipinangako siya. Buhay na walang hanggan ang ating makakamtan. At makakauwi po tayo doon sa ating tunay na tahanan. Walang iba kundi doon sa langit. Kaya mga kaibigan, kung nabigyan pa po tayo ng pagkakataon sa panahong ito, ako po ay magsi-61 na. Gustong-gusto ko po na ipagamit sa Diyos ang aking buhay. Niloob ng Diyos ang social media at sa panahong ito po ay hanggang social media po ang aking kakayanan. Kaya gagamitin ko po ang social media para ipakilala ang Panginoon at ihayag ang kapangyarihan ng Diyos at ipakilala ang tunay na Diyos at ang tunay na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, kung meron po tayong pagkakataon pa, may lakas pa, gamitin po natin yan. Alam niyo po nung araw nung high school po ako pag sinabi po nung teacher ko na, ikaw ang napili ko na pangbato sa declamation. Kahit hindi ko po na-experience mag-declaim sige ma'am. Pag sinabi ng mga kaklase ko na, ikaw na lang kasi ang sumali sa fashion show kasi ikaw lang yung malakas ang loob. Malakas nga ang loob pero wala namang makinis na balat. Wala namang mukha na ipapakita. Pero
Dahil nga po sa karakter na matapang ka, malakas ang loob mo, ay nagagawa mo. Noon yun, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, how much more sa panahon ito, na ang Diyos ay narito na sa akin at patuloy niya akong ginagabayan. Gagawin ko naman po yung tama na makakapagbigay ng karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at maging isang buhay na patotoo sa mga taong nakakarinig ng aking video sa oras na ito. Kaya mga kaibigan, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dahil lahat naman po ng tao ay dadaan lang sa mundong ito, mayaman, mahirap, may problema at wala. Ligtas at hindi, ay dadaan lang po sa mundong ito. Ang hindi ligtas, ang ending doon sa impyerno. Ang ligtas doon po sa langit. Ganun lang po yan, kadali intindihin. Kaya habang buhay pa, at kung ayaw nating mapunta doon sa impyerno, simulan na po natin ang paglapit sa Panginoon. Simulan na po natin na magpaayos sa Panginoon. Isa lang po ang buhay mga kaibigan. At kung ano man po yung mga talento na binigay ng Diyos sa buhay natin, gamitin po natin ito sa tama. Na laging maihayag ang kapangyarihan ng ating Diyos. Gamitin na po natin ito sa mabuti upang maraming tao ang maligtas sa pamagitan ng ating mga buhay na binago ni Kristo. At wala pong ibang nagbago ng buhay ko kundi ang salita ng Panginoon. Ganun naman po talaga di ba ang magulang nangangaral para mabago ang anak. Pero wala pong ibang magbabago talaga sa mga anak ng Diyos kundi ang salita ng Diyos. Kaya nawa po ay magbalik po tayo sa salita ng Panginoon at huwag po natin kapaguran at patuloy na mag-level up yung ating spiritual life na pamumuhay. Tama na ang galit, tama na ang puot, tama na ang tampo, tama na ang hinanakit, tama na ang fight, tama na ang away-away. Isa lang po ang buhay. Isa lang po talaga ang buhay na kapag ito'y namatay, nawala na ng hininga, wala po tayong madadala kahit gaano man kadami ang ating naipon dito sa lupa. Pangarapin po natin ang langit, mga kaibigan. Huwag po ang impyerno. Ang mundo po ay maraming kumakaway na tukso. Huwag po tayong patutukso. Kaya mga kaibigan, maging handa na po tayong lahat dahil napaka-palad po ng mga anak ng Diyos na sasalubong sa Panginoon dyan po sa mga ulap sa kalawakan. Muli, maraming salamat sa ating Panginoon sa hapong ito. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Salamat sa kanyang salita. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa buhay. Salamat sa hininga. At higit sa lahat, salamat sa salita ng Diyos na punong-puno ng kapangyarihan na kayang-kayang baguhin ang pagkatao at puso ng isang tao. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Dito po natin tatapusin ito pong ating sharing ngayong hapon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.